Happy New Year, Ram! Happy New Year! So nandito tayo sa Pyeongtaek at kasama natin yung Yuyunaru. Batang 30 pa! Yeah, Ice Gym. Ano to? May pobe sa camera. JC. Ano mang bigas ng iyong dala. Handa kaming makipasan, di man tayo malapitan. Kilometro man ang layo mo, sa nadama mo at totoo di ba nito? Sama-sama tayo sino-sino. Babaang magtutulungan tayo rin mga magagawang Pilipino. Kamusta lang po mga mahal kong kababayan? Alam kong ibang-iba to sa ating nakasanayan. Batid ko lamang kahit tayo ay ng ibang bayan. Lungkot pa man o hirap ang magpabigat, baliwalayan. Bagamat milya-milya ang pagilan sa pamilya, darating din ng araw na masaya, masagana bilang papagana ay papaalala ang mahalagang kaaraw na nag-iisang ama. Let's go! Alisin mo ang galit sa iyong puso, yakapin mo ang ibig nitong Pasko. Problema na dala-dala sa ngiti mo lang, ila ang problema niyan ay dadami mo. Gumaan at itirang oras mo sa mundo sa kanya mo. Ilaan ikaw ang regalo ng Pasko, lagi mo ang tandaan na anumang bigat ng iyong dala. Handa kaming makipasan, di man tayo malapitan. 5 kilometro man ang layo mo, ang saladama mo, ang totoong diwa nito. Sama-sama tayo at sino-sino. Babaang magtutulungan tayo rin mga magagawang Pilipino. Patuloy na kumakahit sa lugar na malayo kung saan lagi madaya. Ang panahon kaya't hindi lang basta sagi, kundi ay nababaon ng isip na parang nakakasawa. Pero wag ka dapat na mag-alala na kapag ikaw ay nag-isa, pagdamag kang asabayanan at napagligtas na mahal na ating Diyos Ama at Ama. Di naman niya ang mga pagod mo, kaya halika na salubungin natin itong Pasko. Gamit ang malawakang pagdiriwang alay na hindi matawarang pasasalamat. Sama-sama nating pakawalan ng kalungkutan, kasabay ng mga nagliliwanag. At anumang bigat ng iyong dala, handa kaming makipasan, di man tayo malapitan. Kilometro man ang layo mo, sa nadama mo, ang totoong diwa nito. Sama-sama tayo at sino-sino. Pabaang magtutulungan tayo rin mga magagawang Pilipino. Maligayang Pasko, ang pagkakit kong ito'y paraan ng pagpapaabot ko sa iyo ng isang paalala na tunay na pinagpalakas akong ano man ngayon ang lagay mo. Marahil para ito isang karaniwang bagay, subalit sugat na gawa nito hindi mabawa. Panahon na naman na dumadaan, manukot ang ngunguli lang ang ibang pakulungan sa iyo ang nag-aagaw. Pero ito lang ang malinaw, tulad ng isinabit mong parol na may pailaw, nangingislap sa puso, may pag-asa balang araw. Matanggap mo kagilado, yakap nila di na muli kong bibitaw. Alang-alang sa pamilya, saludo ko sa iyo sa pagpasa mo ng maleta. May panahon makakalag din ang kadena, makapiling mo sila pagsapit ng Leche Buena. Ano mang bigat, ng iyong dala, handa kaming makipasan, di man tayo malapitan. 5 kilometro man ang layo mo, sa nadama mo, ang totoong diwa nito. Sama-sama tayo sino-sino. Babaang magtutulungan tayo rin mga magagawang Pilipino. Magagawang Pilipino. Magagawang Pilipino. Magagawang Pilipino. Magagawang Pilipino. Magagawang Pilipino. Magsama-sama tayo. Happy New Year mga GS! Happy New Year! Happy New Year! Happy Year, Basket. Magagawang Happy New Year. Magagawang Pilipino. Sige, Ingat mo yan. Magandang ka sa akin pag gusto magtanong nga. Ingat ah. Ay, magkakasabay pala kami. Happy New Year. Salamat. Jim, thank you. Salamat. Thank you. Sabay ako, sabay. Turo. Pre, ingat ah. All goods. Oo, salamat. Salamat. So yun, kakababa lang natin ng bus. 5:24 na. Nandito na tayo sa Suwon Station and AK Plaza. Sabi, first time ko lang makakarating dito. Ang ganda pala dito sa sa Suwon. May mga namamaliwas din pala dito sa Korea, no? So, Suwon. Oh, lamig. AK Plaza. So, itong Suwon na to, ito yung sikat na dito sa Korea. Dito yung may mga
Salaminan. Alam ng lahat yun, ng mga nagtuturya. Salaminan. Dito yon, sa Suwon daw yon. Ako hindi ko pa napupuntahan yun, hindi pa ako nakakita ng ganun. Pero naririnig ko sa kanila pag nagkukwentuhan. Salaminan. Pasok lang tayo dyan, let's go. So, 어디요? 김제 가요. 김제. 예. 김제 5시 오픈 ITX예요. 예. 한 명 대한 21,700원. 감사합니다. So yun. 5:50, wala pakalis na. Ayun, 20 minutes. Sakto. Sakto yung ano natin. Sakto yung pagkabili natin. Kaya lang, mugong ko. Sakto, boy. ITX. So yun, ito padiretso na sa lugar namin talaga to sa Gimje. Kaya pagdating doon, pagka wala ng bus, taxi na lang tayo, mas mura yun. Sakto yung nasakyan natin kasi 20 minutes na lang. Andyan na yung train. Hindi na tayo mag-aantay na matagal. Ano lang tayo pagka nakasaka. Pag nasa lugar na tayo namin, mahaba-habang biyahe to. 5, 6, 7, 8. 3 hours. Ayun o. 3 hours and 13 minutes. So yun, let's go! Platform number 5 tayo. Ganito yung tsura ng ng antayan ng trend dito sa Korea, sa baba. Ganito yung napanood natin sa Train to Busan. So yun, finally 8:18 nandito na tayo sa Gimje, sa lugar namin. Bali magbubas na lang tayo. Meron pa naman kasi maaga pa. So Gimje Station. Ngayon lang ako umuwi na dito ako bumaba sa Gimje Station. Pag galing ng malayo. Kasi usually talaga Iksan. Meron siyang biyahe padiretso sa amin. Matagal lang. Ay mabilis din kasi ITX maganda yung nasakyan natin. 2 hours lang biyahe. Hanap na lang tayo ng sakay ng bus. Search natin. Tapos gugutom pa ako. Walk. Get on Gimje Station Man platform. Saan yun? Nandito tayo, maglalakad tayo. Ang ganda dito, no? Ang ganda nung nila, mga apps na gamit, tong Neighbor, Kakao Map. Yan. No? Malalaman mo na kung saan ka sasakay. Kung anong oras dadating yung bus. Ganun sila ka-advance. Diba? Bus number 19 yung sasakyan natin. Hindi ka rin malilito kasi nakalagay dito kung anong bus number, kung anong oras ka makakarating dun sa pupuntahan mo. 40. Diba? Angas. Ito yung lugar namin. So pagdating dun, maglalakad pa ulit ako ng 10 to 15 minutes kasi ganun talaga, malayo tayo sa bus stop. So yun, kain muna tayo. Hindi na kaya yung gutom. Meron ka gamot? Kapta ko ito. Malutong. Ingat. So 8:50 pa yung bus. 8:25 pa lang. Antay tayo ng 20 minutes. Ay, 25 minutes. Kaya kumain muna ako. Kasi maglalakad pa tayo mamaya. Yan ang binili mo, hotdog. Ito, tsaka banana uyu. Makakapahinga na tayo. 9:30 na din pala. Ligpit lang tayo ng gamit. So ayun, tapos tayo magligpit at nakapagpahinga na rin tayo. So share ko lang yung mga nangyari. Kwento ko lang yung mga nangyari kasi hindi ko na-vlog yung iba. Yung umpisa ng vlog na to, yung kumanta na yung Yuwinaru, sila Jepoy, si Detro, tsaka si Jim. Wala, hindi na kasi ako nakapag-vlog after nung year-end party kasama yung mga kaibigan natin sa Ansan. After nun, wala talaga akong vlog kasi puno na yung memory ng camera ko. Tapos nung pinatugtog nila yung Samahang Manggagawang Pilipino, yung kanina nung intro ng vlog ko, nakumanta sila. Sabi ko yun, Tol, kantahin nyo nga ulit. Ulitin nyo yung kanta, tapos kantahin nyo yung video ko. Kasi naalala ko yung unang month ko yata dito sa Korea, first month or second month, 2 months pa lang ako. Ayun yung unang pagkikita namin ni Jepoy dito sa South Korea na
inaya niya ako na sumama sa kanila. Kasi sasali sila sa Balik Saya. Kumbaga may dito, nagkaroon ng parang talent show dito sa South Korea, dun sa Yewa, na ayun nga yung title niya, Balik Saya sa South Korea. So sumali sila Jepoy doon. Tapos yung in-entry nila na kanta, yun yung sa mga manggagawang Pilipino. Tapos grabe, ang ganda ng kanta na yun. Kumbaga yung message ng kanta na yun, para sa atin talaga mga OFW, na yun, wala tayo sa mga special day kagaya ng Pasko, mga bagong taon, yun, dito lang tayo, kasama natin mga kaibigan natin. Kumbaga yung kanta talaga, pagka inano mo yung kanta, kaya memorable sa akin yung kanta na yun, kasi yun yung kinanta nila. Tsaka nire-rehearse nila yun nasa sasakyan. May video ako nun may vlog ako nun. Kaso yung vlog ko na yun, hindi na siya na-edit. Hindi ko natapos kasi yung cellphone ko nasira, ayaw na mag-open. Pero nandun pa rin yung sa luma kong cellphone. Pag naayos yun siguro, pag napagawa ko yung cellphone, ma-edit ko yung vlog na yun. So dun ko unang namit sila Detro, tsaka si Jim, yung Tomi Yuinaru. So solid, kaya parang nung kinanta nila yun, nabalik, ayun yung unang buwan ko palang dito sa Korea na. Kaya binidyo ko talaga. Kaya solid naman talaga yung kanta. So yun, bali ang nangyari, sama-sama kami doon sa kaibigan ni Jepoy, sa bahay ng kaibigan ni Jepoy. So, hanggang masalubong yung bagong taon. So, syempre advance dito ng 1 oras sa Korea. Kumbaga, 1:00 na dito, doon pa lang yung salubong sa Pilipinas. Syempre, kami mauuna dito magbagong taon. So, yun, Happy New Year, Happy New Year. Ayun, yung pagkatapos nakatayap, sakto New Year yun Tapos, inaantay pa namin mag-1:00 dito para 12 na sa Pinas. Tapos yun, kanya-kanyang tawag sa pamilya. So, ganun na ang bagong taon natin, Pasko. Pag magse-celebrate tayo, sa cellphone na lang. Naranasan ko na yung ganun. Kasi si mama dati, nasa ibang bansa siya, so ganun, tatawag, Ma, Happy New Year. So ako na-experience ko na kasi OFW na ako Tayo na yung tatawag sa pamilya natin, Happy New Year. Makamahal mo sa buhay. Kumbaga, doon mo mararamdaman yung lungkot talaga, na buti pa sila, ang saya doon. Sama-sama sila. Sa atin kasing mga Pilipino, parang grabing napaka-special sa atin ng Pasko, bagong taon. So, ayun lang. Yung mahirap pagka OFW, yung mga special na araw, wala ka sa pamilya mo, hindi mo sila kasama. Pwede naman kung magbabakasyon ka, pero madalas talaga hindi Hindi mo sila makakasama. So, yun lang pagka sa OFW. Yung magtitiis ka talaga na ganun. Sa cellphone mo lang sila makikita. Para sa akin kasi, ayun yung pinaka sa atin Pinaka sineselebrate talaga yung Pasko, bagong taon na masayang masaya. Pinaka masaya ko yung bagong taon sa lahat. Na yun yung, grabe, dami kong memories sa bagong taon na parang nung nandito ako sa abroad, di ko na siya nagawa. Dito kasi sa abroad, dito sa Korea, especially dito sa Korea, diba nandito kami. So, ibang-iba, hindi mo ramdam talaga dito yung bagong taon. Hindi mo ramdam yung saya. Siguro yung saya na magkakasama kayo, magkakaibigan. Siyempre, first time mong kaya naman, bago. Doon. Pero yung saya na nasa Pilipinas ka, na pupunta ka sa mga kaibigan mo, pre, Happy New Year! Doon sa bahay, sa lugar nyo, mga tito mo, Happy New Year, punta ka sa lola mo, ganun, Happy New Year. Ayun yung nakakamiss. Parang sabi ko, grabe, nakakaano to. Parang ayoko mamiss yung ito yung mamimiss ko yung bagong taon. Pero ayun yung namiss natin, wala tayo sa Pilipinas. So yun lang. Dito nga sa Korea kasi talagang wala. Fireworks nga wala Meron naman fireworks, kaso may lugar. Kagaya nung sa Dongdaemun, yung pinuntahan ng mga kaibigan natin, dun sila New Year, sinalubong nila dun. Nanood sila ng fireworks. So dito sa Korea, wala ka makikita nung may nagpapaputok dyan. Walang nagtotorotot. Walang ganong ingay. Ang boring. Paka-boring. Hindi kagaya sa Pilipinas, nagbobombahan na ng motor. Nagtatalunan na, nag-iingay na, palakasan na ng speaker. Mga lasing na yung tao. Yung parang, masaya lahat. Ganun, ayun yung parang sabi ko, ayoko, parang gusto ko next year magbabagong taon ako sa Pilipinas. Parang ang boring, hindi masaya. Parang ayun yung pinakamamimiss ko na experience na ang laking kulang.
buong taon ito lang yung aantayin natin na pinakamasayang araw tas wala tayo. Hindi natin kasama yung pamilya natin. Lalo pa ngayon kompleto na kasi nandun na si mama. Tas ako naman yung nawala. Kaya parang ang lungkot ko talaga nung bagong taon. Sabi ko, nung bagong taon kanina. Parang ang lungkot ko dun. Sabi ko, ito yung pinakamasayang araw tas wala ako. So, hirap maging OFW. Pero wala, no choice tayo. Andito tayo para magtrabaho. At para naman sa kinabukasan natin to. Para sa mas magandang buhay, di ba? So, yun lang talaga yung mga kapalit na pwedeng mangyari pag nandito na tayo sa abroad. Ayun yung mga sinasakripisyo talaga natin na kailangan. No choice tayo eh. Kung kapitbahay lang ang pinasit, andyan lang eh. Kung pwede lang motorin, di ba? So, ganun talaga. So, pero, yun naman, experience natin, simula kahapon, nung salubong, kasama natin mga kaibigan natin, na first time lang din natin makilala yung iba dun. Pero, solid. Kahit paano, nagka-banding ng masaya talaga masaya. Tapos yun, nakilala ko pa yung mga kaibigan ni Jepoy, mga katrabaho niya din. Sila Detro, si Jim, nakita ko ulit. So, ang saya. Sarap-sarap sa pakiramdam. So, yun lang. Ayun lang yung nagpapasaya sa akin dito na gano'n, may mga nakakilala tayong tao na kahit pa paano, nasa abroad tayo, may pamilya pa rin tayo. Hindi yung mga kaibigan natin na parang ramdam mo na hindi ka nag-iisa. So, yun lang. Masaya naman na malungkot. Masaya. Hindi mo ma-explain eh. Pero, wala. Ganun talaga. Nasa abroad tayo. So, yun lang. At anong oras na ba? 11 na. Magpapahinga na ako dahil pagod din ako sa biyahe. So, wala talaga dapat akong vlog ng bagong taon kasi nga wala din ako sa mood mag-vlog. Pero may video kasi, yun nga yung kumanta sila. Kaya tinuloy ko na vlog. So, yun, bale yun yung naging experience ko dito sa South Korea. So, ayun yung unang experience ko ng bagong taon na talagang may kukumpara ko yung bagong taon dito sa South Korea at bagong taon sa Pilipinas. Talagang walang-wala to sa Pilipinas. Masaya talaga sa Pilipinas. Kumbaga, paghanap mo ay saya sa Pilipinas talaga. Nandun lahat ng saya. Siyempre, nandun yung pamilya natin. Dito kasi sa Korea, tahimik. Tahimik lang, ganun lang. Parang tahimik ng buhay. Okay dito, pero yung saya, wala. Wala dito. Kaya hindi ako magtatagal dito. Hindi ako yung parang titira dito. Hindi ko naiisip. Siguro trabaho lang, makaipon. Tapos sa Pilipinas tayo magsasaya. Sana sa mga susunod na taon nasa Pilipinas ako. Ayun lang wish ko. Ngayong bagong taon. Na gusto ko sa Pilipinas, magbabagong taon. Ayun. Para sa akin, ayun yung pinakamasaya mangyayari sa buong buhay ko. Makasama ko yung pamilya ko. Sana. So ayun lang. Hanggang dito na lang yung vlog natin dahil magpapahinga na ako, inaantok na ako. Malayo-layo din yung biyahe natin. At apagod din kasi puyatan din. Oras na rin kami natapos ng inom kahapon. So yun, hanggang dito na lang. Bye-bye, let's go!